Sa oras na ang mundo ay mahimbing pa ang tulog, may mga anino na nagsisimula ng kumilos. Hindi dahil tapos na ang gabi, kundi kailangang unahan ang bukang liwayway. Alas 4 ng madaling araw habang balot pa ng dilim ang barangay, bit-bit na nila ang bunga ng kanilang pawis. Sa loob ng 5 oras na kanilang pakikipagbuno sa kalsada at sa bawat takbang, tila pasan din nila ang bigat ng buong kinabukasan. Mula sa dilim hanggang sa liwanag, ang bawat butil ng gulay ay may kwentong pagtitiis na hindi nakikita sa pagkainan. Ito ang kanilang kilo-kilometrong paglalakbay at ito rin ay isang bahagi ng kanilang pamumuhay. Ito ang part 2 o ang pagpapatuloy sa aking dokumentaryong Pasan ang Pangarap at ang batang si Carlene kung saan siya ay isang aking tampok sa kwentong iyon. May biyayang dumating at may taong nagbigay sa kanya ng grocery items at bigas at pera. Sa kwentong iyon, naipakita ang kanilang dinadaanan papunta sa bayan ang isang ilog. Ngunit mayroon pang isang landas, ngunit dadaan tayo sa kabundukan. Mula dito sa hanging bridge ng Buena Vista na sakop sa bayan ng San Jorge, dito nag-uumpisa ang paglalakbay ng mga taong nakatira sa Aplan Barangays. May dalaman o wala, ang kanilang ginagamit pangarga, sako, alat at marami pang iba. Dahil sa mga request na gumawa ako ng part 2, muli akong nagbalik at umakyat sa kabundukan. Ngunit hindi ako dumaan sa ilog dahil may isa pang ruta patungo sa barangay. At hindi ganoon kadali yun dahil dadaan kami sa kabundukan, walang ilog at walang bangkang hihilain. Ikalawang bisis nang tinayuan ng hanging bridge ang nasabing lugar, ngunit pag malakas at mataas ang baha, ang mga ito ay nasisira. Kaya naman ang mga residente gumagamit ng bangka para makatawid. May kalsada na magkakaiba. Siyempre may mga sasakyan naman nga, sasakyan ng produkto. Sugat kupras, kaya kupras nga din makusog. Pero na nga, waray kalsada, papadayon nga makurin tao. Hindi amon. Sa daan ng bako-bako at walang masakyan, gumagamit sila ng isilid upang lagyan ang kanilang mga dala at hinihila ng kalabaw. Isilid kung tawagin ito sa makalumang bansag, isang makalumang sakayan ng mga produkto kung tawagin ng mga taga rito. May layong 15 hanggang 18 kilometers ang daan na aming lalakarin. Hindi pa man kami nakakalayo, kami muna ay nagpahinga sa isang waiting shed sa tuktok ng bundok. Sa lugar na malayo sa kabiasnan, walang bangka, walang sakayan, lakad lang ang paraan para makarating sa bayan. Ngunit sa mga panahon na kailangan ng kaagarang lunas sa mga taong may matatinding karamdaman, duyan at kawayan at ito ay pinapasan, ito ang nagsisilbing ambulansya.
Sa kasaysayan ng lugar na aking pupuntahan, hindi lang mga barangay ang naroon. Naroon din ang paaralan na inabandona at sa ngayon ay wala nang natitirang establisimento. Noong unang panahon, may tulay sa Barangay Buenavista at may kalsada patungo sa Barangay Matalud. Ngunit ayon sa kasaysayan, hindi ito katulad ng kalsada na sementado at komportable tulad ng ating kinagisnan. Logging road. Isang magaspang na kalsada o nakaukit sa gitna ng kagubatan na nagsisilbing highway ng mga dambuhalang truck na nagbababa ng mga truso mula sa pusod ng bundok sa bayan ng San Jorge. At makalipas ang halos 2 oras, isang barangay na ang aking narating. Ito, ang Barangay Matalud. Ang Barangay Matalud ay isa sa mga interior o upland barangay sa bayan ng San Jorge, Samar. Bago pa man maging ganap na munisipyo ang San George noong 1978, ang Matalud ay isa ng sityo na kilala bilang kamalig ng mga produktong agrikultural dahil sa taba ng lupa nito sa kabundukan. Dahil sa mga kalsadang ito, naging madali ang pagbababa ng mga abaka, kopra at kamuti at ang Matalud ang naging buhay ng kalakalan sa upland area. Dahil malayo sa kabihasnan at sila ay walang mga ginagamit na sakayang digulong, ang mga magasaka at mga magasaka ng kopra, gulay at marami pang iba ay gumagamit ng kangga at islid na siyang hinihila ng kalabaw. Hindi kalayuan sa kanilang barangay, ako ay nagpunta sa isang dati ay tanyag na paaralan, ngunit sa paglipas ng ilang dekada, ngayon, mga punong kahoy at wala nang kahit isang building na masisilayan. Ito ang Isnas. Sa ikatlong pagkakataon sa aking pagbabalik sa lugar kung saan ito ay naging tanyag sa kasaysayan, naroon pa din ang landmark o tinatawag nilang rotunda ng Isnas. Ito ang eskwelahan, maupay ganito ang eskwelahan hadto, nga bibinaratas lang mga tao dito, ang kuri nala, hangkan Marcos hadto panahon na, kay ito nga ang among pagpinangaruhan, kalsada nga maupay ngadto, wari adto ka materialize. Focus lang yung agriculture. Ayon sa kasaysayan, ang Samar National Agricultural School o ISNAS ay may lawak na 963 hectares. Ang Samar National Agricultural School ay isa sa pinakatanyag na institusyong pang-edukasyon sa probinsya ng Samar at ito ay tinatag upang maging sentro ng karunungan sa larangan ng pag-asaka at teknolohiyang pang-agrikultural. Dahil nakafocus ang paaralang ito sa larangan ng agrikultura, hindi lamang puro teorya sa loob ng silid-aralan. Ang ISNAS ay nakafocus sa hands-on training dahil sa lawak ng lupain nito na umaabot ng mahigit 900 hectares ayon sa kasaysayan. Ang mga mag-aaral dito ay may malawak na outdoor laboratory kung saan sila mismo ang nagbubungkal ng lupa at nag-aalaga ng mga pananim. Ayon sa kasaysayan, ang paaralan ay itinatag sa San George upang ilapit ang mataas na uri ng edukasyon sa mga pamilyang naninirahan sa mga liblib at upland na mga lugar gaya ng Matalud at iba pang karatig na mga barangay. Layunin nito na gawing profesional at ang pagbubukid upang ang mga anak ng mga magasaka ay magkaroon ng diploma at teknikal na kakayahan na makakatulong sa pag-angat ng ekonomiya sa kanilang komunidad. Noong dekada 60 at 70, ang lugar na ito ay hindi tahimik.
Umalingaw dito ang boses ng mga guro at ang mga yapak ng mga mag-aaral na nangarap maging dalubhasa sa agrikultura. At ayon sa kwento, itinayo ang extension campus na ito upang dalhin ang edukasyon sa pinakapuso ng kabundukan para sa mga anak ng mga magasakang nais makaahon sa hirap. Ngunit ang layo ng distansya at ang hamon ng seguridad noong panahon ng kaguluhan ay naging masyadong mabigat para sa paaralang ito. Unti-unting lumisan ang mga tao, tumahimik ang mga silid-aralan hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng kalikasan at iniwan sa limot. At ang natitirang building na kung saan tinatawag nilang Administration Building, sa muli kong pagbabalik, ito ay tinubuan na ng mga puno ng kahoy. At ang lugar na dati ay may mga makinarya at malawak na taniman, ngayon ay sakahan na lang ng mga magsasaka. Ang dating principal's office tuluyan ng sira at tuluyan ng nawala. Dati umalingaw dito ang boses ng mga guro at tawanan ng mga mag-aaral na puno ng pag-asa. Ang ISNAS ay hindi lamang isang pangalan, ito ay naging tanyag na kanlungan ng mga pangarap mamuno sa lupang kanilang binungkal. At sa paglipas ng mahabang panahon, mga punong kahoy, damo, baging na lang ang nagmamay-ari na dati ay malawak na paaralan. Nakapanghihinayang isipin na ang dating sentro ng dunong at galing ay isa na lamang piping alaala sa gitna ng masukal na bundok. At ang ingay ng kahapon ay tuluyan ng nilunod ng katahimikan at paglimot. At ang mga huling establishmento, opisina o mga paaralan na iniwan sa ISNAS kung saan may mga taong nanirahan, ngayon ay kasalukuyan ng lumipat at naninirahan sa Barangay Matalon. Hindi kalayuan sa Barangay Matalon, ako ay nagbalik sa Barangay Tutuog kung saan aking tinampok ang dokumentaryong Pasan ng Pangarap. At nadatnan ko ang mga batang kargador na imbis na nagkakarga, naabutan ko silang halakhak at naglalaro at ginagawa nila ang larong pamprobinsya. Sa ikatlong araw, pagsapit ng umaga, ako naman ay magtutungo sa isa sa pinakamalayong barangay na sakop sa bayan ng San Jorge, kung tawagin ay Barangay Gayondato. At sa Barangay Matalon ay naabutan ko ang residente ng Barangay Gayondato na nagbebenta ng kanyang alat na siyang ginagamit ng mga magsasaka sa pagbebenta ng kanilang mga gulay o lagayan ng mga paninda patungo sa bayan. Ito ang alat na gawa ng ratan o uway. Ating kilalanin si Mang Ruben. Si Mang Ruben ay mahigit 3 dekada nang gumagawa ng alat at itong kanyang hanap buhay. At ang kanyang mga ginagawa ay binibenta ang mga ito sa kalapit na mga barangay. At makalipas ang ilang minuto, naglakbay na kami patungo sa Gayondato. Kung gaano kalayo mula Barangay Buenavista hanggang Matalon, mas higit pa ang layo patungo sa Barangay Gayondato. Kung doon, mas maganda ang daanan na gawa sa kalsada, dito
mga bukid at tatawid pa sa ilog na minsan ay rumaragasa ang baha. Sa bundok ng Samar kung saan payapa ang gabi, isang musmos na bata may transistor sa tabi. Bawat hapon, bawat gabi, ang radyo'y tanging kasama, nakikinig sa tinig, sa balita at programa. Sa bawat announcer, sa bawat broadcaster na naroon, ang puso niya'y umasa, sumiklab ang inspirasyon. Sana paglaki ko, ganyan din ang aking lakas, ang boses ko'y marinig, maging tagapagbalita sa lahat. Ang pangarap ay nagbago, ngunit ang diwa'y nanatili. Mula sa radyo ng bundok, sa YouTube siya napadpad at namili. Hindi man sa studio, hindi man sa frequency ng istasyon, pero mas malawak ang tinig, sa buong mundo ang eksibisyon. Lumipas ang taon, naghanap ng pagkakataon, ngunit ang landas ng onratan tila hindi pinalulusot. Hirap ng buhay, hadlang sa pangarap, na minsan ang journalism na pangarap tila na isasantabi na lang. Pero ang tibay ng probinsyano, di madaling mapigil. Nang dumating ang teknolohiya, naghanap siya ng bagong awit. Isang maliit na cellphone ang ginawa niyang kagamitan. Ang dating pangarap, inilipat sa screen ng content creation. Mula sa blogger na nag-umpisa sa wala, binuhos ang puso, sa YouTube nagpakilala. Hindi natupad ang Makalipas ang mahigit 2 oras, narating ko na ang tahimik at liblib na barangay, ang Barangay Gayondato. Kapansin-pansin na tahimik na ang barangay. Dahil sa sobrang layo, ang ilan sa mga residente rito ay mas piniling lumipat ng barangay kung saan malapit na sa kalsada. Hapon sa ikatlong araw, sinamahan ako ng mga bata patungo sa bundok, ang sakahan ng mga gulay na nagngangalang si GC Iliantos. At dito sa bundok na ito, nabutan ko siyang abala sa pagdidilig ng kanyang mga pananim. ng bundok, sa YouTube siya napadpad at namili. Hindi man sa studio, hindi man sa frequency ng Ang bayan ng Sonorhe ay mayroong 7 barangay na matatagpuan sa kabundukan. At karamihan dito, maliban sa pagkukupar at pagsasaka ng palay, gulay na ampalaya at talong ang kanilang ginagawang hanap buhay. At dito sa Barangay Gayondato, maliban sa ampalaya, hindi tulad ng iba, talong ang pinakamalakas na kanilang produkto. Mas matagal daw kasi ang kanilang pakinabang dito kumpara sa ampalaya. Dahil malayo sa bayan ang kanilang barangay, dito, araw pa lang ng Sabado, pinipitas na nila ang bunga ng kanilang mga gulay, at sa pagsapit ng araw ng Linggo, yun na ang araw kung saan sila ay maglalakbay patungo sa bayan o kaya sa kalapit na barangay na hindi naman malayo sa bayan kung saan doon binibili ang kanilang panindang talong. Karon ako na ini. Sangdan pos.
isang kamera nasa harap ng bukid. Ang sikmura ng TV ay tumitingin sa mga kamay na mapuputi. Mga magsasaka na bago sumikat ang araw ay gumigising upang taniman ng palay ang lupa na tuyo na naman. Ang ulan ay matagal nang hindi dumating. Ang ani ay maliit, ang kita'y kulang sa gastos. Ang anak na kailangang panggastos sa paaralan. Ang asawa na nangangailangan ng gamot sa ulo. Parang boses ng host. Nung makabalik kami sa barangay, Ano ninyo, iniaayos sa sasapit na ang pagdilim ng kalangitan. Doon, kahit nakalagay na sa alat ang kanilang mga gulay, tiis lang anak. Ganito ang buhay dito sa bukid. ito naman ay muling ayusin para sa madaling araw bukas ng umaga, sila naman ay maglalakbay. Tulog pa ang umaga, gising na sila. Sa isang tahimik na umaga, buhay na ang kanilang pangangatawan, nag-iimpake na sila para sa kanilang paglalakbay sa madaling araw. Ang kanilang pagkakalatag o pagkakalagay ng talong ay lumalagpas sa alat, kaya para hindi masira o magkahiwa-hiwalay, ito ay binabalot ng malapad na tela o damit. At nasa loob na din ang kanilang bag at itinatali sa itaas ang kanilang baong pagkain. Alas 4:30, madilim pa ang kapaligiran at ang umaga ng barangay Gayon Dato. Tahimik, malamig, ngunit dala ang kanilang mga flashlight na nakakabit sa noo. Sila ay mag-uumpisa ng maglakbay. At ang kanilang mga dala, walang iba kundi ang mga panindang gulay na isa sa kanilang mga produkto. Kumain din, mamara. Mula sa kanilang barangay hanggang sa ibaba ng bundok kung saan naroon ang ilog na minsan rumaragasa ang baha, mayroong sementadong apakan o daan na nagtataglay ng 400 steps. At nung makarating kami sa ibaba, madilim pa rin at tanaw pa ang buwan. Pagkarating sa baba, huminto muna sila kung saan kailangan ayusin ang isang alat na puno ng gulay. Tapos nga di, higot tayo. Sering. Stick ka. Natidulong ka. Nagabihan kami.
Ang may bidara kalot na niya. Patalo naman. Kakulop po. Hindi rin siya. Halit na halit ng patalo. Wala yung daw tanay kung pato. Galing ha. Pwede. Sekdap. Naku, ano yan ha? Maluntog. Berkumatis. Ay. Ano ito ka lahat niyan, sir? Sana rin po. Mangungumpra pa kam. Ito na. At makalipas ang mahigit 30 minutos, muli na namang huminto at ibinaba ang kanilang mga dala para muling ayusin ang isang kargang alat ng kanilang kasama. Ito ni Kuya. Normal talaga din pag may ginti-deliver nga suga din kaagahong gud nagikan. Diba, sir? Sana wala tao. Nabuka. Itong tangani at ito. Linos-los mo ito. Hindi kinawala. Ang imo bag, bobok na dito. Ya, pidyo. Sagdi di para paghigot. Darain mo. Naku, ano yan ha? Maluntog. Berkumatis. Ay. Ano ito ka lahat niyan, sir? Sana rin po. Pulos kita din niya. Ito hindi agad inian. Doon mahulog na sa pagkabot. Doon dia. Kasi ada pinakarayo na barangay. Sa Nordic. Oo, siya rin eh. Makalipas ang isang oras, habang kami ay kasalukuyan pang nasa gitna ng kabundukan, gubat at ilog, unti-unti nang nagliliwanag ang mundo.
Sa liblib na sulok ng Samar, isang anak ng bayan ang sumibol, naglakbay. Antonio Cabubas, dalay simpleng pangarap, ibahagi ang kwento, hirap at sarap sa mga baryong malayo kung saan buhay ay payak. Makikita ang ngiti kahit hirap ang tinata. Pagsapit sa alas 6 ng umaga, nakarating na kami kung saan doon sila ay humahinto at ang lugar na ito ay ang tinatawag nilang Panginuman. Na kanya Lugar kung saan sa taas ng bundok ay mayroong maliit na sapa. At dito, si JC ay kumain muna. ipararating sa inyo saan man sa mundo. Dito sa Province Life TV ating masisilayan ang ganda ng Samar, hiyas ng silangan sa lente ni Antonio. Buhay ay makulay, kalikasan at tao sabay na naglalakbay. Ipakita sa mundo ang tunay na kwento ng buhay probinsya sa isip at puso. Halinang suungin, dilim ng mga kuweba, sa ilalim ng bundok, hiwagay makikita. Akyatin ng talon, tubig na kay linaw, paraiso sa gubat, sa init ay pampuka. At sa laot nagat, daya ay sumisid, buhay mangingisda, ating mabatid. Bawat pamilyang nagsisikap, iaahon sa hirap. Yan ang tunay na yaman na kanyang hinahanap. Hindi lang tanawin kundi Sa pagsilip ni Haring Araw, ay pararating. matapos kumain ni JC at makapagpahinga ang kanyang mga kasama, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Life TV ating masisilayan ang ganda ng Samar, hiyas ng silangan sa lente ni Antonio. Buhay ay Sorry lang. makulay, kalikasan at tao sabay na naglalakbay. Ipakita
Pagsapit ng alas 7:30, nagpahinga na naman sila. Ito sa Province Life TV, ating masisilayan. Ang ganda ng At dito, hiyan. nasira na naman ang alat na kinakarga ni GC. Ni Antonio, Sa kanyang pagkakababa sa kanyang kinakarga, kalikasan, ramdam ko sa kanyang katawan sabay na na bakas sa kanyang mga pawis ang pagod ng kanilang paglalakbay. sa mundo. Ang tunay na kwento, Ang kaniyang kasuutan na dati ay tuyo, siya buhay. ngayon ay parang naligo na sa agos ng pawis. Ito ang Province Life TV. Padayon sama. Mula sa malamig at tahimik na umaga, hindi pa rin sila nakakarating hanggang sa nararamdaman na ang init sa balat ng sikat ng araw. Matapos ayusin ang bahagi ng alat at makapagpahinga silang magkakasama, nagpatuloy na naman ang kanilang paglalakbay. Makalipas ang 3 oras, nakarating na sila sa Isnas, ang lugar kung saan noong unang panahon ay naging tanyag at noong unang panahon dito ay mayroong malalaking sakayan. Matapos tumawid sa mga ilog, umakyat sa matarik at luntiang kabundukan, sa wakas ay nakarating na sila sa Barangay Matalod at narito na ang konkrito o sementadong daan. Dahil pagod na ang kanilang katawan sa pagpapasan ng mga bibigat na pangarga, nagdesisyon muna ang grupo o ang magkakasama na ilagay at magpahinga muna. Dahil sa bigat, nangangalay na ang mga binti ni GC. Kaya nagpatulong muna siya at nakipagpalit sa kanyang kaibigang naka-blue na magpalit sila ng kanilang dalang alat. Nagbaliw naman kam. Jess, nagbaliw naman kam.
Matapos tumawid sa ilog, umakyat sa matarik at sa malupa at sementadong daan, ngayon bako-bako na naman ang kanilang dadaanan. Mula sa liblib na sulok ng Samar, isang anak ng bayan ang sumibol, naglakbay. Antonio Cabubas, dalay simpleng pangarap, ibahagi ang kwento, hirap at sarap sa mga baryong malayo kung saan buhay ay payak. Makikita ang ngiti kahit hirap ang tinatahak. Bawat pamilyang nagsisikap, iaahon sa hirap. Yan ang tunay na yaman na kanyang hinahanap. Hindi lang tanawin kundi puso ng tao. Ipararating sa inyo saan man sa mundo. Dito sa Province Life TV ating masisilayan ang ganda ng Samar, hiyas ng silangan. Sa lente ni Antonio, buhay ay makulay, kalikasan at tao sabay na naglalakbay. Ipakita sa mundo ang tunay na kwento ng buhay probinsya sa isip at puso. Halinang suungin, dilim ng mga kuweba, sa ilalim ng bundok, hiwagay makikita. Akyatin ng talon, tubig na kay linaw, paraiso sa gubat, sa init ay pampuka. At sa laot na agad, daya ay sumisid, buhay mangingisda, ating mabatid. Bawat pamilyang nagsisikap, iaahon sa hirap. Yan ang tunay na yaman na kanyang hinahanap. Hindi lang tanawin kundi puso ng tao. Ipararating sa inyo saan man sa mundo. Dito sa Province Life TV ating masisilayan ang ganda ng Samar, hiyas ng silangan. Sa lente ni Antonio, buhay ay makulay, kalikasan at tao sabay na naglalakbay. Ipakita sa mundo ang tunay na kwento ng buhay probinsya sa isip at puso. Mula sa simpleng kamera hanggang sa milyong mata, ang Samar ay magniningning, di na
Makalipas ang mahigit 5 oras, nakarating na sila sa hanging bridge ng Buena Vista kung saan doon tatawid ang lahat ng mga taong galing pa sa mga barangay at ang tulay na ito ay project o bigay ng AFP para sa mga barangay o mga taong magasaka na dadaan dito na nanggagaling pa sa kabundukan. Dito sa Province Life TV ating masisilayan. Ang ganda ng samar, hiyas ng silangan. Sa lente ni Antonio, buhay ay makulay. Kalikasan at tao, sabay na naglalakbay. Pakita sa mundo ang tunay na kwento ng buhay probinsya. Buhay probinsya. Ito ang Province Life TV. Padayon sa mar, padayon Antonio. Sa puntong ito, sa wakas, tapos na ang peligro at pagkakarga ng mabigat nila GC. At dito sa sulok o sa bahay na ito, dito binibili o itinetinda ang kanilang mga pangarga, mapagulay man o uling. Maliban sa barangay Gayondato tulad nila GC, ang ilang mga residente sa malalayong barangay ay dito rin ikinakarga o idinadating ang kanilang mga pangargang panindang gulay gamit ang alat tulad ng barangay Matalod, barangay Kagtutuog, barangay Libertad at kasali na ang barangay Kabugaw. Ito naman si Raymar, nakatira sa Barangay Libertad. Isa din sa pinakamalayong lugar na sakop ng San Jorge at dati, siya rin ay kabilang sa mga taong magasaka ng gulay na ampalaya. Katulad ng iba, siya din ay nakaranas ng pagkakarga ng mga ito galing sa kanilang barangay patungo rito. At sa paglipas ng mahabang panahon, siya na ang buyer ng ilang mga magasaka ng ampalaya at gulay dito sa lugar na ito. Habang tinitimbang na ang ampalaya at talong ng ibang mga magasaka, si GC naman, matyagang hinihintay ang buyer ng kanilang dala. Kilo to ya? Pirang kilo to? Adik?
Okay, nagbulag ada. May asawa yan. Ang unang ganyan, asawa, nagbulag yan nila. Aming. Wala pa kayo, baka kala ko may balas. Stop. Tiyan. Matapos timbangin, umabot ng 92 kilos ang kargang gulay ng mga kasama ni GC. Mamumunga pa ito. Dito lang daw ng red. 4,225 ang kabuuang bayad ng kanyang mga dalang gulay. At ngayon, pupunta naman siya sa bayan para bumili ng bigas at iba pang kailangan para sa kanilang tahanan. May nagsuon ka pa ito ng kuwan, nagkarga. Kuwan ng usa 40. Ang kanyang kinita na 4,225, babawasan pa dito ang pangsuhol o pangbayad sa mga taong naghurnal o nagkarga ng kanyang 2 alat na gulay. Mula sa kanilang barangay patungo sa barangay Buenavista sa loob ng 5 oras, ang bawat kilo, ang bayad ay nagkakahalaga ng 10 piso. Ang isang alat ay may bigat na 40 kilos, bali 14 times 10, ibig sabihin, yon ay mababawasan kaagad ng 400 pesos pambayad sa taong naghurnal. At ang isang alat naman ay umabot ang timbang ng 32 kilos. Kung i-multiply sa times 10, ito naman ay mababawasan din ng 320. Sa kabuuan, 720 kaagad ang mababawas sa kanyang kinita. At ang matitira na lang sa kanya ay 3,505 at dito pupunta pa siya sa bayan para mamili ng bigas at iba pang kailangan sa kanilang tahanan. Pagkarating sa bayan, kinukumpyot at ipagkakasya pa ni GC ang kanyang 3,505 sa mga gastusin. Matapos mag-compute, ang kanyang unang binili ay ang bigas. At para makarami, mas pinili nito ang bigas na may murang halaga. Lain halaan 20, lain ang 25. Lain ang 25. Wala ay para kuan. Para daw. Hindi lang talaga. Kumakara kala sa sir kuan Domingo. Okay, nagpahimo kasi banig. Kanina. Banig na Baril. Mas di ang pagkuha. Matapos ang mahigit 5 oras na pagpapagod, ang dating alat na puno ng gulay. Ngayon, bigas naman ang ilalagay pabalik sa kanilang tahanan. Kung nagpatuloy sana ang takbo ng makasaysayang paaralan, hindi kailangan nila Jesing maglakad sa lugar na madilim at hindi alintana ang mundong hinaharap. Sa bawat bakas ng kanilang mga paa sa maputik na landas, nakaukit ang isang lihim na hindi kayang basahin ng mga palad. 5 oras na pakikipagtunggali sa dilim at distansya. Ang pait ng ampalaya ay hindi lamang lasa sa dila,
Ito ang lasa ng kanilang pawis na dumaralig sa tuyong lupa. Ang lila ng talong ay tila mga pasa sa balikat na kanilang tinitiis. Probinsya, ang mga Ito ay upang bawat pamilya ay may mailatag na pagkain sa hapag. Pasan nila ang bigat ng mundong madalas ay bulag sa kanilang sakripisyo. tingnan ninyo ito, ang mga tao na Huwag natin silang tingnan bilang isa lamang magsasaka. Bagkus, sila ay ating ituring mga bayani na lumalaban ng patas para lamang magkapera. totoo at walang katangis. Sa gitna ng malalim na gabi kung saan tila humihinto ang mundo, doon nagsisimula ang kanilang mahabang lakbayin. Hindi alintana ang dilim na kanilang tinatapakan o ang panganib na bumabalot sa bawat hakbang. Dala ang mabibigat na alat na puno ng talong at ampalaya. Bawat patak ng pawis ay sumasama sa lamig ng madaling araw. Dahil para sa kanila, ang madaling araw ay hindi na oras ng pahinga, kundi oras ng pakikipagsapalaran. Hindi nila iniisip ang layo ng kanilang lalakarin o ang bigat ng nakadagan sa kanilang balikat. Dahil ang mas mabigat na pasanin ay ang pagkalam ng sikmura. Saksi tayo sa kanilang sakripisyo na sa lalim ng kadiliman, at sa huli, tandaan natin na bawat pagbubuhat may pag-asa, at sa bawat pasan may pangarap na kailanman ay hindi matitibag. Aling nena, ang hirap ng buhay dito sa tabing dagat. Sagot niya'y tiis lang anak, may Mula dito sa Barangay Gayondato, ang isa sa pinakamalayong barangay na sakop sa bayan ng San Jorge at sa makasaysayang paaralan na nabaon na sa limot. Ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV. Discoveries, History, Explore, and Document Network. na walang katapusan, ngunit ang pagtitiyaga ay hindi mawawala sa ating tahanan ng probinsya. Tingnan ninyo ito, ang mga tao na nagtatrabaho ng husto upang may makain sa hapag, may maisuot sa katawan. Ito ang buhay natin, totoo at walang katang-isip. Ang kamera ay isasara na, ngunit ang kwento ay nagpapatuloy.